On this video, I'll teach you how to make this drawing title a parametric one using attribute and linear parameters on dynamic blocks. So let's get started. Before we create the drawing title, let's start first with modifying our text style. So ST for styles. Let's create another Arial Narrows. So follow me on this. So new, let's name this as 3.0 Arial Narrow. Okay. Another new. Wait. If binabago natin yung isa, so naging 3.0 to, click ko lang, no? Yung height niya, dapat maging 3.0 din yan. Okay? Tapos, new again. Yes mo lang. 4.0 Arial Narrow. Yan. Don't forget, napalitan nito. 4.0 yung height. Tapos, new again. Yes mo lang. 5.0 Arial Narrow. Okay. Tapos, 5.0 yung height niya. Apply. Then, close. Make sure din na with factor ay laging 0.85. Sa lahat ng mga drawings niyo, lalo na pag pinipili niyo is Arial Narrow. Close natin. So, since naka-ready na yung mga text styles natin, make sure din na naka-ready na yung mga layers natin. Ang ating magiging default layer is TB bound and TB text. So, TB bound muna tayo. Sa TB bound, pag na yun ang naka-default sa atin, gawa tayo ng circle, letter C. The radius should be 7.5. Then, on that circle, let's create a line. Click the left side quadrant first, then up to the right side quadrant. Then, enter to end the command. Select these two. Then, type B for block. Then, let's name it as dynamic underscore drawing title. Okay? So, remind ko lang din na itong ginagawa natin, nandito lang tayo sa paper space ng layout. Okay? Paper space. So, kung 101 pinili natin, dapat naka-paper space tayo dyan. Okay, pick point natin yung drawing title base point. Piliin natin yung center of the circle or midpoint ng line na ito. Tapos, convert to block, check this, millimeters, then okay. Now, sa ating authoring palettes, pili tayo ng parameter. And click natin si linear, click natin dito sa left side, then sa right side, then down below. Select natin yung distance 1. Rename this as drawing title extension line. Tapos, sa baba naman, number of grapes, 1 lang. So, pag ganun lang yung galaw niya. Okay? Pero mamaya natin to lalagyan ng action. Unahin muna natin yung paglalagay ng attribute. So, ATT for attribute. Tag natin dito ay dalawang hashtag or number sign. Okay? Tapos, sa prompt naman, enter the drawing number here. Okay? Tapos, ang default natin, ilagay natin siya as 01. And yung default. Okay, tapos, justification, gawin natin tong middle center. Ayan, kasi gigitna natin siya. Ang text style naman nito ay dapat 4. Yung 4.0 Arial Narrow. Rotation 0 lang yan. Okay. Ayan. Tapos, habang nandito pa tayo sa placement, mag-MTP na tayo. MTP, click natin sa middle and top quadrant. Ayan, so nasa gitna na siya. Don't forget din, napalitan ito ng layer.
Gawin natin siyang tbtext. tbtext. Ayan. Gawin natin default layer si tbtext. Then, att. Okay, tag sorry. Hindi natin siya i-att dito. Dito sa baba, gagamitan natin siya ng field. So, mag-ano lang tayo dito pala. Empty. So, multi-line text. Okay. So, first corner, second corner dito. Ayan. Tapos, pakipili si for Arial pa din. For Arial. Tapos, imbis na mag-type tayo dito, gagamitin natin yung field. So, field, other, system variable, tapos, pakihanap ang ctab. Ctab, uppercase. Okay. Yan. Model lumalabas dito kasi, yan, currently, temporarily, nasa model space tayo. No? Pero mamaya, kung nasaan mo ilalagay itong drawing title, yun ang lalabas sa kanya sa baba. So, hindi mo na siya kailangang i-edit lagi, di ba? Click lang natin to sa properties. Gawin natin justification is middle center, as always. Then, click natin yung middle na to, MTP again, tapos center, then the bottom quadrant. Ayan. So, nandito na siya sa baba. Okay? Next, multi-line text again, empty. First corner around here, second corner around here. Ayan. Tapos, piliin natin si 3.0 Arial. 3.0 Arial. Lagyan natin scale is equal to. Ayan. Slitan natin to. Ayan. Scale is equal to. Tapos, gawin natin justification niya is top left. Okay na pala to. Top left. Yan. Tapos, click mo yung mtext location. Off ko lang yung ortho. I-click ko dito sa quadrant na to. Yan. Tapos, click ulit siya. On ko na yung ortho. Tapos, pababa. Type ko lang 2. Click ko again. Pakanan naman, 2. Next, gawa ulit tayo ng attribute. att for attribute. This time, lagay natin tag ay drawing title na drawing dash title. Tapos, ang prompt natin, enter drawing title here. Tapos, ang default natin, lagay natin site development plan. Kasi ito yung pinakamahaba. No? Sample lang naman to. Okay, tapos justification natin bottom left. Tapos text style. Okay, text style gawin natin siyang 5.0 Arial narrow. Okay? 5.0 Arial narrow. Tapos, okay natin. Tapos, click natin dito sa quadrant on the right. Yan. If ever na umangat na ganyan, click mo lang ulit. Click natin yung mtext location. Lagay natin dito sa quadrant on the right. Tapos, click natin. Tapos, habang naka-on yung ortho ninyo, type natin 2. Tapos, paangat ulit. Type natin 2. Ayan. So, meron tayong drawing title dito. Then, another attribute, att. Tag naman natin dito ay scale. Okay. Tapos, prompt natin, enter actual
scale here. Tapos, default natin, lagyan natin 1:100 space meter tuldok. Yan. Or kung ano man yung preferred ninyo, pwede kasing iba, nakaganyan, nakadikit. Iba naman, mas maliit siya. Yan. Pero, gawin natin dito all caps lang. Ganyan. Tapos, justification niya, gawin natin top right. Top right. Tapos, text style, kapareho na itong scale na to, 3 lang siya. 3.0 Arial na row. Tapos, okay. Tapos, click ko siya dito, banda. Tapos, click ko yung mtext location niya here. Oops. Click ko yung mtext location. Off ko muna yung ortho. Tapos, click ko siya dito sa ating quadrant on the right. Then, on ko ulit yung ortho. Pababa. Ayan, pababa. Tatype ko lang 2. So, kapantay na siya nito. Yan. Ano ba kasing gagawin natin dyan? Yan. Gagawin natin ito ng action. So, let's see. So, action tab. And then, stretch. Action. Select parameter. So, yung drawing title extension line. Tapos, specify parameter point. So, ito yon. Tapos, stretch frame. Ang stretch frame lang naman natin ay ito. Yan. Yung stretch frame natin. Tapos, select objects daw. So, select natin tong line lang na ito. Saka yung scale na attribute. Ayan. Dalawa lang yung lalagyan natin ng stretch action. Tapos, enter na natin. Now, testingin natin to. So, sa block editor, test block natin siya. Yan. Okay, so ganyan magiging itsura niya, no? Tapos, pagka ganito kahaba yung magiging drawing title ninyo, i-extend nyo lang to. Extend to. Tapos, ang dulo mo ay nandun sa, ipapantay mo lang sa N yung letter M sa baba or yung tuldok o yung linya. Yan. Okay, so kung pareho kayo sa akin na ganyan, kung saan-saan kumakabit, ibig sabihin lang yan, may sumasabit yung O-snap. So, F3 lang natin para ma-turn up yung O-snap. Tapos yan, ipapantayin natin siya dyan. Yan. So, yun yung gist ng ating ginagawa na dynamic drawing title. So, since this is successful na, so close test block lang natin. Yan. Tapos, close block editor na tayo. Save changes. Yan. So, it's time to apply. So, delete ko lang to. Tapos, insert natin siya. I for insert. Tapos, ito. Gamitin natin dynamic drawing title. Lagyan natin dito. Ayan. So, lilitaw na dito yung mga attributes natin. So, drawing number, kung pang first drawing naman siya, 01 yan. Yan. Pagka may pangalawang drawing na, for example, second floor plan na yung ginagawa mo, yan, 02 naman yon. Or nagdagdagan mo ng panibago, may roof plan na siya, 03 na yon. So on and so forth. So, ito, 01 lang muna. Tapos, enter drawing title here. So, for example, lagyan natin sa kanya, ground floor plan. Ayan. Tapos, yung scale niya, for example, lagaw mo yung scale, ginawa mo siyang 1:50. Kaya mo dito, 1:50 meter. So, okay mo lang, mapapalitan na siya. Tapos, syempre, mong makalimutan na i-extend to. Ayan. Extend mo siya pa ganyan. So, papantay na siya lagi, yung line mo, sa mismong drawing title. How about kung dito sa 20x30? So, try natin, no? So, ganito kalaki yung 20x30 natin. Mag-scale tayo, no? Ayun, scale pa ito, 1:100. So, PS tayo for paper space. Ayan, try natin kung gaano kalaki to. Ayan, so ganito siya kalaki. Ayan, pag nilagay dito. Ayan. So, kung okay sa inyo ganyan laki, edi go lang. Tuloy lang natin yan. Pero kung maliit siya, pwede naman siyang i-scale up. So, SC, tapos, I don't know, gawin mo siyang doble. Twice. Ayan. So, ganyan magiging kalaki siya. So on and so forth. So, yun. Naging parametric, kumbaga, no, yung ano natin, yung drawing title natin dito. So, ito automatic to nagbabago kung ano yung mga sheet ninyo. So, for example, ilipat ko to dito. Copy ko lang, tapos paste ko dito. Paste ko dito.
Ayan, ayun automatic siyang nagiging 102. So, I hope makatulong to sa inyo. Mas mapapabilis pa kayo sa paggawa ng mga floor plans ninyo. If you're done with creating this dynamic block and the other dynamic blocks in this playlist, kindly save this as drawing title pa din. So, Control-Shift-S. Yan. Tapos, pakisave siya as drawing title natin. Make sure na ito ay naka-DWT file. Then, yung drawing title na ito, yun ang gagamitin natin para sa activity 6, 7, and sa magiging major plate and exam ninyo. So, kindly save this. Make sure na kompleto lahat ng mga templates na ginagamit natin. Lahat ng dynamic blocks, saka mga modifications natin sa A3 and 20 by 30, layers, styles, and the dimension styles.